Breaking news mga kababayan. Tatay Digong, PRRD, magbe-birthday na sa Davao. BP Sara, may pasabog. May mensahe sa mga Pilipino. Tatay Digong, ihanda ang lechon. Halaka mga kababayan. Napakagandang balita ito. Totoo kaya na si Tatay Digong ay uuwi na po ng Davao at doon magsasagawa ng birthday? Nako po mga kababayan, ito ang ating panoorin. Totoo kaya na uuwi na ito? At meron siyang mensahe kay General Bato. Maghanda na sa pag-uwi ko. Totoo kaya mga kababayan ang mga balitang ito? Panoorin nyo ng buo ang video para malaman natin ang tunay na balita dito sa pasabog ni Sara Duterte. Malamig na malamig. Umuulan ng niebe, balot na balot ang katawan ng ating BP. Kaya mga kababayan, tapusin nyo hanggang dulo ng bidyong ito para po sa napaka-good news na balitang ito. Ito po ang lahat. Ang balita na sumasabog ngayon. Asan si Alma? Magandang hapon sa inyo lahat. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala kahapon. Sabi ko, kung meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? At sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka. Ayan mga kababayan, meron siyang mensahe kay General Bato. Magpakatigas ka na parang martilyo, parang bato na super tigas, hindi mababasag ng kahit sino. Grabe mga kababayan, latest update kay PRRD sa ICC. Matinding birthday message ito. Na parang bato. Yung kanyang wish. Magpakatigas ka na parang bato. Yun yung kanyang wish para kay Senator Bato de la Rosa. And of course, ako naman, lagi pare-pareho yun, no, sa lahat ng tao. Ang aking wish ay unang-una, good health. Yes. Dahil, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness. Ayan mga kababayan, General Bato napalundag sa mensahe ni Tatay Digong. Mag-ready ka na General Bato. Pag uwi ko, kakain tayo ng malutong na chicharong baboy. Magpakatigas ka na parang bato na ulo ng martilyo. Ganon po katigas si General Bato mga kababayan. So, good news po ito dahil si Tatay Digong ay in good health, in good condition, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pag-iisip, intact pa rin mga kababayan. Kayang-kaya pa niyang maging presidente ng Pilipinas kung kinakailangan. Kaya itong mga loyalista nga, bobalista, mga pinkilista, natataranta na mga kababayan sa pag-uwi ni Tatay Digong kasi pag si Sara Duterte ang naging Pangulo sa 2028, panalo sa eleksyon ito, alam na si Tatay Digong magpapalit yun sa buong Pilipinas. Pupunta ako mismo sa Davao, magdadala ng baboy o cake man lang bilang pasasalamat dahil naniniwala tayo na si Tatay Digong ang pinaka-the best na presidente. Pinaka-the best na naging Pangulo ng Pilipinas, na naging Pangulo talaga, na wala sa lahat ng mga kalingkingan ng mga Pangulong ito. Grabe na talaga. Dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the year of the horse. Ayan mga kababayan, ang mahalaga, masaya. Kita nyo naman si Sara Duterte, napakasaya nito. Kita nyo naman sa kanyang itsura, nararamdaman na ang malapit na paglaya ni Tatay Digong. So, greetings namin kay Senator Bato de la Rosa. Happy birthday. At so yun lang. And sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street,
at tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan, alam nyo yung mga kababayan natin abroad, mga OFW, lalong-lalo na po sa doon sa ano po sa ICC sa The Hague, diyan sa Duterte Street. Napaka-solid po ang suporta ng mga kababayan natin. Hindi nila iniiwan si Tatay Digong. Umulan man ng kilo-kilong nyebe na napakalamig. Na talagang napakalamig sa bunbunan. Pag hindi mo kinaya ang lamig dyan, hypothermia ang aabutin mo. Parang mag-yeyelo ang ihi mo. Pag ihi mo, parang fountain na matigas ito. Ganun po katindi, pero magandang balita ito mga kababayan. Kasi nga, nararamdaman na natin na malapit na talagang umuwi si Tatay Digong. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na makakahanap din siya ng hustisya. Kita nyo naman sa itsura ni BP Sara, masayang-masaya na ito kasi ramdam na ang pag-uwi ni Tatay Digong. Ito na po. Paabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat. Hindi na maubos yung pasalamat namin dahil sa inyong pagmamahal sa ating Tatay Digong. At sana ay matapos na yung kaso niya at makauwi na siya sa Davao City. Pero okay naman si Tatay Digong ngayon, Ma'am. Yes, Vicky? ma'am. Oh, okay. Inimbita nga ako ni ma'am na kumain. Sabi ko na masyado akong maraming nakain sa loob kasi gusto niya habang nagkukwentuhan ay merong kinakain, may pulutan. Ayan mga kababayan, naghahanap pa ng pulutan si Tatay Digong, umiinom ng champagne. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin dito? Na talagang tuwang-tuwa sa malapit ng paglaya ni Tatay Digong. Naku, magandang balita ito. Happy birthday, General Bato. Happy birthday pala, Senator Bato. Solid Duterte. Tatay Digong, uuwi na talaga ito. Mag-antay-antay lang tayo. Duterte pa rin. Sara ang aking presidente. Naku, mga kababayan. Di ba bali-balita ngayon mga kababayan na itong si BP tuloy. Si BBM may malubhang sakit. Isinugod po sa hospital ito na maraming kumakalat na ito ay masama ang kalagayan. At sabi nga nung balita, pero fake news ito mga kababayan na yung nagsasabi na si BBM ay pumanaw na. Yun ay fake news. Kahit ganyan-ganyan si BBM, kahit hindi ako maka-BBM, hindi ako supporter niya, pag mga fake news, hindi ko po inaano. Tinignan ko fake news. Tapos nakita ko si BBM nagsalita, ibig sabihin, in good condition siya. Pero sabi ni Harry Roque, mukhang palubhan ang kalagayan ni BBM kasi nga puyat ng puyat. Sabi naman na Auntie Claire, trabaho ng trabaho. Pero sabi ng iba, merong daw ginagawa nakakaiba. Mukhang nagpapausok. 'Di ba pagka nagkakalagdat tayo, nagpapausok tayo? Anong tawag doon sa bata? Halimbawa, may lagnat tayo, 'di ba nagpapausok tayo para mawala yung sipon natin? 'Yun ang sinasabi, nagpapausok. Di ko alam kung anong usok 'yun, mga kababayan na. So, yan po mga pasabog na sana si BBM daw ay humingi na ng tawad. Sabi ng mga ni Harry Roque. 'Di ba? Kasi may malubhang sakit na. Si BP Sara, anytime ready po ito na maging next president Ayun, sabi nila, si BBM daw ay nag-stay ng 24 oras doon sa hospital. Bali-balita po St. Luke's na tila meron siyang severe abdominal pain na tinatawag na diverculitis. Na ito ay pag-iba-iba ng movement ng bowel, yung pagdudumi natin.
'Di ba? Kasi iba-iba ang nangyayari sa kanya. May dizziness, may vomiting. Yan yung mga symptoms. Ayun, puyat ng puyat kasi sa kakatrabaho daw, sabi ni Auntie Claire. Yun ang sabi niya, pagod na pagod daw, over fatigue. Pero sabi naman ng iba, gaya ni Harry Roque, may ginagawa daw ng iba. Nagpapausok ito. Mga kababayan, tuloy po natin. Magandang balita ito excited din ako na makauwi si Tatay Digong. Antayin po natin, ramdam na natin na malapit na talagang umuwi si Tatay Digong mula sa ICC dahil po sa ginawa ng mga kalaban niya sa politika. Kaya si Sara ay tuloy-tuloy ang kanilang paninira, yung mga impeachment, mga plunder na ikinaso nila Trillanes ay nagmamadali na sila. Pero, yun lang, hindi ka ba paniwala ang kanilang ginagawa? Tuloy pa natin to. Tapos yung alak namin, Sprite Zero. Hindi na Coca-Cola. Zero. Hindi Coke ang hiningi niya ngayon. Sprite ang So hiningi nagbago niya. na talaga siya. Pero Sprite zero, na. zero pa Zero. rin. Zero pa rin na Sprite ang kanyang preference ngayong araw na ito. So at least, So naubos na namin yung Sprite sa Venlo. Kanina, pagkatapos na doon sa isang Sprite, ay lumipat na kami sa Fanta. Yung exotic Fanta. Zero pa rin. Zero pa rin din. Marami pa kasing Fanta na orange, ma'am. Pagkaubos yan, ma'am, I'm sure aabot na kami doon sa exotic. Ayan mga kababayan, nakikita naman natin ang facial expression ni BP Sara. Masayang masaya ito. Mukhang nakarecover na ito sa dagok na nangyari kay Tatay Digong. Kasi naman talagang pinagkaisahan nila ito. Yung mga Duterte, pilit po nilang tinitibag. Nagtataka si Trillanes, bakit napakaraming mga sumusuporta kay Tatay Digong? Kahit kay Sara Duterte, hinihiling niya at nagmamakaawa ito na sana daw makinig ang mga Pilipino. Lalong-lalo na daw yung mga naniniwala kay Sara Duterte na merong mga ginagawang masama ito na bilyon-bilyon ang kinurap. Ito ang pilit na gustong iparating ni Trillanes. Yun nga lang mga kababayan, itong si Trillanes, halatadong hindi ka panipaniwala kahit kagawad sa Caloocan, hindi manalo. Grabe talaga. Kaya si Tatay Digong pag ito nakauwi sa Davao, alam na, pupuntahan ko ito. Magdadala ako ng simpleng regalo para bilang pasasalamat kasi nasaksihan ko ang kanyang pagiging presidente, ang kanyang pagiging kamay na bakal. Talagang ramdam natin na ang mga Pilipino may disiplina. Nirerespeto ang ating Pangulo. Pero ngayon, kayo nang bahalang mag-react kung nirerespeto ba ito o hindi. Grabe talaga. Yes, that's a good question. Tinanong ko siya kanina, sabi ko, anong kinain mo for lunch? Sabi niya, mukha daw yung menudo. And then, syempre, sabi ko, ang reaction ko was, sabi ko, ang tagal ko na hindi nakakain ng menudo. Parang hindi na ata uso yung menudo ngayong panahon na ito. So, menudo daw. Menudo-like. Yan ang sinabi niya. Parang menudo. Mag-anak ka. Pero hindi. Siguro. Siguro kasi wala naman siyang sinabi na hindi siya kumain. Kasi nung tinanong Ayan mga kababayan, minudo ang gusto. Pag nakauwi tong si Tatay Digong, reregaluhan ko ng minudo. Sasarapan ko ang pagluluto. Lalagyan ko ng vitamina para lalong lumakas si Tatay Digong. Dadalan ko ng cake ito pag uwi sa Davao. Ramdam na natin mga kababayan, huwag kayong mag-alala kasi pag-pray po natin na si Tatay Digong ay makauwi. ko siya, anong ulam mo? Sabi niya, menudo-like. Yun yung kanya. For an 81-year-old ma'am, normal siya na hirap maglakad. Hindi naman lahat, pero karamihan ng 81 years old ay si Bintan talaga, hirap na rin maglakad. So may tungkod siya. Ganun. Isipin nyo mga kababayan, 81-year-old. Tapos yung mga ito, yung mga anti-Duterte. Gusto pang itong si Tatay Digong ay bawian na ng buhay dyan sa ICC.
Ang mga galit lang naman kay Tatay Digong, yung mga natamaan ng kanyang pulisiya yung kanyang pagiging istrikto, yung pagiging kamay na bakal, yung disiplinado. Pero yung mga tinamaan ng kamay na bakal, yun yung mga nag-aalboruto. Yung human rights, sila Trillanes, sila De Lima, yan lang naman yung mga galit dito Pero sabi nga nila, the time of reckoning soon, malapit na. Si BP Sara ang magiging pangulo. Yari na. Saan kaya sila magtatago? Grabe talaga. Yes, sinabihan ko siya, ma'am. Pagdating ko, nagmamano ako, tapos iniyakap ako. Sabi ko sa kanya, marami ang gustong nagpapaabot ng yakap sa'yo. Tapos, bago ako umuwi, nagmamano na naman ako ulit at niyayakap ko siya ulit. At sinasabi ko, marami ang nagpapaabot ng pagmamahal sa'yo. So, medyo routine. Yun. Yes. Thank you so much. Ang concern ko is hindi ko maisa-isa ba kung sino yung mga nagpapaabot ng yakap dahil sobrang dami. Kaya sinasabi ko marami ang nagpapaabot ng yakap. Yun na. Ayan mga kababayan ko. Talagang marami talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Isipin nyo 81-year-old. Syempre, pag 81-year-old mga kababayan, talagang ilista mo na mahina ng lumakad ito. Yung mga kasukasuan niya, hindi na maigalaw, pero intact pa rin ang kanyang isipan. Yung kanyang food intake, masigla pa din. Talagang masayahin talaga si Tatay Digong. So, ipag-pray po natin mga kababayan na itong buwan na ito makauwi na. Ramdam na natin mga kababayan na talagang makakauwi ito. Sasalubungin natin pag uwi niya sa Davao, pagbaba ng airport, salubungin natin. Magdala tayo ng mga bulaklak na bilang pasasalamat or anything na gusto nyong ibigay. Di ba? Di ba ganun pagka ina-idolize natin yung isang tao? Yung gusto nating magpasalamat yung gusto mo lang na wala namang sapat na dahilan, yung dahilan lang natin ay gusto natin yung kanyang pamamalakad. Dahil gusto natin siya, mahal natin siya bilang nagsilbing Pangulo ng Pilipinas. Gaya ni Sara Duterte, future na presidente ng Pilipinas. Kaya nga ready ito anytime na bumaba si BBM kasi pinapa-impeach na ito Ayun, nataranta siguro, yun, biglang isinugod sa hospital. Ayun, na fake news tuloy na sinasabi ng mga galit talaga sa kanya, pumanaw daw pero fake news ito. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Sana po i-like nyo yung video, i-share nyo, at subscribe ang ating YouTube channel. At sana magkomento kayo, ano po ang masasabi nyo na malapit nang makauwi si Tatay Digong. Mga tangalista, bobolista, mag-iyakan na kayo, mga pinkilista. Kasi kayo lang naman ang ayaw kay Tatay Digong. Pero kami na solid, na naniniwala sa kanyang ginawa sa Pilipinas para yumaman ng Pilipinas, gumandang imahe ng Pilipinas, para igalang at irespeto ng ibang lahi. Pero ngayon, mga kababayan, pumupunta sila dito, mga dayuhan na vlogger. Tinatawag tayong unggoy. Tinatawag tayong monkey. Ayun, nagalit si John Vic. Pinadeport niya. Marami yan. Yung vlogger na Russian, pinauwi na. 9 months sa kulungan. Kasi nga, alam na this. Pero nung si Tatay Digong, hindi magawa-gawa yan. Baka nga yung Russian na yun baka hindi na makauwi. Diba? Baka dito na mabulok. Ayun, pinalaya pa. Okay po, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. At mabuhay po si Tatay Digong, mabuhay po mga Duterte. Sana malampasan po nila ang kanilang pagsubok na kagagawan ng mga kalaban, na politika sila. Ipag-pray po natin na mabigyan po sila ng katarungan. Okay po, mabuhay po.